Noong unang panahon, bago pa isinilang ang mga lungsod at teknolohiya, may isang sagradong kagubatan sa hilagang bahagi ng bundok Arep. Tinatawag itong gubat ng kalimlang, dahil dito hindi sumisikat ang araw. Ang liwanag ay dumaraan lamang sa mga siwang ng makakapal na dahon, at ang hangin ay tila laging bumubulong ng mga lihim ng mga nilalang na matagal nang nananahan dito. Sa puso ng kagubatan, naninirahan ang mag-inang engkanto, si Alina, isang matandang engkanta, at ang kanyang anak na si Mayari, isang batang may puting buhok at mata na kumikislap sa dilim. Hindi ordinaryong nilalang si Mayari. Siya ang huling tagapagmana ng Liya ng Liwanag, isang mahiwagang kapangyarihang kayang magtaboy ng dilim at mga nilalang ng kasamaan. Ngunit isang gabi, habang ang kagubatan ay natutulog, isang sumpang hangin ang dumaan. Narinig ni Alina ang awit ng mga aswang, mahabang hikbi na nagiging sigaw, mga yapak sa mga sanga, at ang amoy ng patay na laman. Nadiskubre ng mga aswang ang kanilang taguan. Mayari, anak ko, bulong ni Alina habang pinagmamasdan ang maputlang buwan. Panahon na upang tumakbo tayo. Ang mga aswang ay gutom, at ikaw ang gusto nilang tikman. Sa unang yugto ng kanilang pagtakas, ginamit ni Alina ang isang sinaunang orasyon upang pasunurin ang mga punong kahoy. Nagbukas ang kagubatan, at sila'y mabilis na tumakbo. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang unang pangkat ng mga aswang, mga nilalang na may balat kalabaw, pulang mata, at matatalas na kuko. Sila'y hindi basta halimaw, sila'y dating tao, sinumpa ng uhaw sa dugo at laman. Isa sa mga aswang ay si Gerang, ang pinakamatanda sa kanila at ang pinuno ng pangkat. Ibigay niyo sa amin ang liwanag. Ang kanyang sigaw. O kayo'y kakainin naming buo. Ngunit lumaban si Alina. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang kamay ang baston ng mga diwata. Ikinaway niya ito at lumabas ang apoy na asul, sumiklab ang paligid, at naglaho ang tatlong aswang sa usok. Pero si Gerang ay hindi basta-basta natitinag. Habang sila'y tumatakas paakyat sa bundok, si Mayari ay unti-unting nagigising sa kanyang kapangyarihan. Sa bawat hakbang, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, at ang mga bituin ay sumusunod sa kanyang galaw. Ngunit hindi siya sanay lumaban, bata pa siya, takot, at hindi pa lubos ang kontrol sa kanyang lakas. Sa isang kuweba sa gilid ng bangin, huminto sila upang magpahinga. Dito, isinalaysay ni Alina ang lihim. Mayari, anak ko, ikaw ang liwanag na kayang tapusin ang sumpa ng mga aswang. Ngunit kailangan mo munang harapin ang iyong takot. Hindi pa man nila natatapos ang usapan, bumukas ang lupa. Isang dambuhalang aswang na may 6 na paa at bungang ang abot tuhod ang sumalakay. Tumilapon si Alina, sugatan, habang si Mayari ay naiwan, nanginginig ngunit tumatapang. Sa unang pagkakataon, sumigaw si Mayari, lumayas ka sa gubat ng mga diwata. Isang bagso ng puting liwanag ang lumabas sa kanyang palad, at ang dambuhalang aswang ay tila sinunog ng araw sa gitna ng gabi. Sa pinakatuktok ng bundok Arek, sa ibabaw ng ulap, nakatayo ang sinaunang dambana ng mga engkanto. Dito nila balak tumawid sa ibang mundo, sa piling ng mga diwata, malayo sa mga nilalang ng kadiliman. Ngunit bago nila marating ang dambana, hinarang sila ni Gerang at ang natitirang hukbo ng aswang, 12 matatandang halimaw, bawat isa'y may pangalan, kasaysayan, at galit. Wala nang lakas si Alina, kaya si Mayari na lamang ang lumaban. Hindi siya gumamit ng sandata. Sa halip, inawit niya ang awit ng liwanag, isang sinaunang himig na mula pa sa lahi ng mga diwata. Sa bawat himig, ang hangin ay kumikidlat, ang langit ay bumubuka, at ang lupa ay nanginginig. Isa-isang natutunaw ang mga aswang. Si Gerang, sa huli, ay lumapit sa kanya, nanginginig. Patawad, bulong nito. Kami dating tao, sinumpa ng kasakiman.
Sa huling nota ng awit, si Mayari ay lumuhod at pumatak ang kanyang luha. Naawa ako sa inyo, ngunit hindi ko kayang ibalik ang inyong pagkatao. Sa huling sandali bago tuluyang pumasok sa dambana ng engkanto, bumaling si Mayari sa kagubatang nilisan nila. Tahimik na muli ang kalimlang. Wala ng mga aswang. Wala ng halimaw. Ngunit ang awit ng kanyang liwanag ay naiwan sa hangin, isang paalala na minsan, sa dilim ng kagubatan, may batang engkanto na humarap sa kadiliman, at hindi tumakbo, kundi lumaban. Paalala sa mga nakakarinig nito. Kung kayo'y mamamasyal sa bundok Arek sa gabing madilim, makakarinig kayo ng isang tinig na tila inaawit ang hangin. Iyon ay si Mayari. Bantayan ninyo ang inyong liwanag. At huwag magtiwala sa malamig na kamay sa dilim.